Ito na ang ikalawang yugto ng ating recap sa K-drama series na S-Line. Kung di mo pa napapanood ang unang bahagi, i-click lamang ang link na nakapin sa comment section. Sa una, hindi siya naniwala, pero napatunayan ni Yoonhap na totoo ang sinasabi niya. Alam niya ang mga lihim, tulad ng relasyon ni Hayoung at Mr. Sungjin, pati na rin ang ibang tagong-ugnayan ng isa pang teacher. Nakita rin niya ang nag-iisang S-Line sa ulo ni CNA. Sapat na ang mga ebidensyang ito para mapatunayan ang kanyang kakayahan. Akala ni Yoonhap na nakakakita si CNA ng mga linya dahil sa suot nitong espesyal na salamin. Kaya't nang umamin si CNA, lalo lang nakumpirma ang hinala niya. Matagal nang bitbit ni Yoonhap ang sumpa ng S-Line, kaya agad niyang binalaan ng kaibigan tungkol sa panganib ng kapangyarihang yun. Pero si CNA, na ngayoy labis nang naaakit sa bagong abilidad, ay buong tapang na nagsabing ito mismo ang gusto niya. Kinahapunan, tinanong ni CNA si Yoonhap kung paano mawawala ang mga S-Line. Mula sa sariling karanasan, ipinaliwanag ni Yoonhap na nawawala lang ang isang S-Line kapag namatay ang taong may taglay nito. Kasabay noon, nawawala rin ang koneksyon sa taong nakakabit sa linyang yun. Habang nangyayari ito, mag-isa lang si Mr. Sungjin sa loob ng kanyang sasakyan. May malamig na ngiti sa kanyang mukha habang tinitingnan ang litrato nila ni Hayoung sa cellphone. Sa oras ding yun, abala si CNA sa sandaling kapiling ng isang kaklase, nang bigla siyang makatanggap ng mensahe mula kay Mr. Sungjin. Sabi nito, nakuha na raw niya ang pera at iniimbitahan si CNA na makipagkita sa rooftop ng paaralan. Pagkatapos nito, nagtungo si CNA at ang lalaki sa isang photo booth. Hindi niya namalayang may isang nakatakipang ulo na palihim na sumusunod sa kanila. Ito pala ay si Hayoung. Pinanood niya si CNA habang nahulog ang bag nito. Nang makakita ng pagkakataon, pumasok si Hayoung at mabilis na kinuha ang bag. Doon nalaman na narinig ni Hayoung ang pag-uusap ni na CNA at Yoonhap sa banyo ng paaralan. Nalaman niyang may kakayahan si CNA na makita ang S-Line gamit ang espesyal na salamin. Dahil dito, lakas loob niyang kinuha ang salamin mula sa kamay ni CNA nang hindi ito nakatingin. Pero sandali lang ang tagumpay ni Hayoung. Habang naglalakad sa lungsod at nakikita ang napakaraming S-Line sa mga ulo ng tao, bigla siyang sinunggaban ng kung sino mula sa kanyang likuran. Samantala, nang makaalis sa photo booth, saka lang napansin ni CNA na nawawala ang kanyang salamin. Agad niyang inisip na si Yoonhap ang kumuha nito. Pero hindi si Yoonhap ang may sala. Pagkatapos, inamin ni CNA kay Yoonhap na pupunta siya sa paaralan ng gabing yun. Sa narinig na ito, nakaramdam si Yoonhap ng kaba at kinutuban ng masama. Kaya't hindi na siya nag-aksaya ng oras. Agad siyang nagtungo para sundan si CNA, umaasang hindi ito mapapahamak. Samantala, narating na ni CNA ang rooftop at hinarap si Mr. Sungjin, na matagal nang naghihintay sa kanya roon. Halatang desperado si Mr. Sungjin. Nagmakaawa siya kay CNA na itigil na ang isyu at nangakong gagawin ng kahit ano, kapalit ng pagbura sa litratong maglalantad sa kanya. Pero si CNA, na nuwi punong-puno ng galit, ay mariing tumanggi. Sawang-sawa na siya sa mga gurong bulag sa katotohanan. Palaging nagbubulag-bulagan sa mga ginagawa ni Hayoung at ng barkada nito, na paulit-ulit siyang inaapi. Lahat ay takot dahil ang kasintahan ni Hayoung ay anak ng isang makapangyarihang tao na may malaking impluwensya sa eskwelahan. Hindi nagtagal, nakatanggap si Mr. Sungjin ng isang mensahe mula sa kanyang asawa. Tulad ng kinatatakutan niya, nakuha na rin ito ang litrato. Doon siya tuluyang nabali. Galit na galit siyang humarap kay CNA at pinagbintangan nito na siyang nagpadala ng larawan. Sa sobrang galit, itinulak niya si CNA papalapit sa gilid ng rooftop. Sa mga sandaling yon, kara-rating lang ni Yoonhap sa paaralan at naghahanap kay CNA. Sa kanyang paglingon, nasaksihan niya mismo ang nakakatakot na tagpong nahulog si CNA mula sa rooftop. Pero isang nakakagulat na bagay ang agad napansin, nandoon pa rin ang S-Line sa ulo ni CNA. Ibig sabihin, buhay pa siya. Agad siyang isinugod sa ospital para sa agarang gamutan. Habang sumasailalim sa kritikal na operasyon si CNA, dumating si Ji-wook at tinanong si Yoonhap kung ano ang nangyari. Malungkot na ipinaliwanag ni Yoonhap na nadatna na lang niya si CNA na nahuhulog mula sa rooftop. Sinabi rin niyang binanggit sa kanya ni CNA na pupunta ito sa paaralan ng gabing yon, kaya siya sumunod. Isang bagay ang tiyak kay Yoonhap, hindi ito pagpapatiwakal. Nang kumalat ang balita sa loob ng paaralan, nagdulot ito ng kaguluhan. Lalo na sa mga teacher at kawani ng eskwelahan, dahil alam nilang masisira ng tuluyan ang magandang reputasyon ng kanilang institusyon. Ipinahayag ng Dean ng Studies ang kanyang matinding pagkadismaya sa seryosong tono, at agad itong umalingaw-ngaw sa damdamin ng iba pang teacher. Ang simpleng pagpupulong ay nauwi sa mainit na pagtatalo. Sa gitna ng kaguluhan, isang staff member na may suot na salamin ang aksidenteng nabitawan ang gamit. Agad namang tumulong ang mabait na teacher sa musika para pulutin ito. Habang patuloy na niyanig ng insidente ang buong paaralan, humarap naman sa personal na problema ang teacher sa Ingles na si Mr. Kim. Kanselado na ang nalalapit sana niyang kasal dahil sa isang hindi pinangalanang dahilan. Dahil dito, nagpasya siyang gumawa ng malaking pagbabago sa kanyang buhay.
Lilipat siya sa Canada upang magsimulang muli. Bago umalis, nanuluyan muna siya sa bahay ng kanyang kapatid na babae. Sa kanilang pag-uusap, tinanong niya ito tungkol sa asawa nitong si Byung-chul. Pero sagot lang ng kapatid niya, abala ito sa trabaho at malabong magkita sila sa ngayon. Samantala, tuluyang nabigla at nawasak ang loob ni Hyun-hap sa nangyari kay CNA. Hindi lang dahil kaibigan niya ito, kundi dahil siya mismo ang nakasaksi sa pagbagsak mula sa rooftop. Matibay ang paniniwala niyang hindi ito aksidente o pagsubok na magpakamatay. Kaya't umakyat siya sa rooftop upang hanapin ang mga posibleng ebidensya. Sa kanyang paghahanap, nakasalubong ni Hyun-hap si Kyung-jin, isang estudyante mula sa ibang klase. Buo ang paniniwala ni Kyung-jin na hindi aksidente o pagpapatiwakal ang nangyari kay CNA. Malakas ang hinala niyang may kinalaman si Hayang, lalo na't simula nang mangyari ang insidente, hindi na ito muling pumasok sa paaralan. Habang naglalakad sila sa pasilyo ng paaralan, nadaanan nila si Jun-sien, isang estudyante mula sa klase ni Hyun-hap, na may suot na salamin. Dahil determinado pa rin si Hyun-hap na mahanap ang salamin ni CNA, agad niyang hinihinto si Jun-sien, kinuha ang salamin nito at agad isinuot, umaasang yun nga ang hinahanap niya. Samantala, sa loob ng opisina ng mga teacher, abala si Mr. Kim sa pagliligpit ng kanyang mesa nang may matagpuan siyang isang pares ng salamin, kapareho ng gamit ni CNA. Tinawag niya si Kyung-jin na nakaupo sa likuran niya, at tinanong kung sa kanya ba yun. Tinitigan ni Kyung-jin ang salamin at sinabing hindi yun sa kanya. Sa halip, sinabi niyang baka kay Mr. Kim yun at bagay naman ito sa kanya. Dahil sa papuri, natuwa si Mr. Kim at isinuot ang salamin. Pagkapwesto ng salamin sa kanyang mukha, bigla siyang napahinto. Namutla siya sa labis na gulat. Bigla niyang nakita ang hindi kapanipaniwala, mga pulang S-line na lumalabas mula sa ulo ng mga tao. Ilang saglit pa, dumating si Ji-wook, at nakita ni Mr. Kim na balot ito ng daan-daang pulang linya. Hindi kinaya ng kanyang isipan ang nakita, kaya't mabilis niyang hinubad ang salamin. Nagtungo si Ji-wook sa paaralan upang alamin ang totoo sa likod ng pagkahulog ng kanyang pamangkin. Nagpahayag ng pakikiramay si Kyung-jin, at inakalang ito'y tangkang pagpapakamatay. Sinisirin niya ang sarili sa kakulangan sa pagbantay sa mga estudyante. Pero agad siyang pinigilan ni Ji-wook at ipinaalala na wala pang kumpirmasyon kung ito nga ay suicide. Nagtanong si Ji-wook tungkol sa estudyanteng nambubuli kay CNA. Ibinunyag ni Kyung-jin na hindi na pumapasok si Hayang mula nang mangyari ang insidente. Nang marinig ito, nagtanong pa si Ji-wook tungkol sa isa pang lalaki, isang estudyanteng nakita niya sa litrato sa bag ni CNA. Agad namang inayos ni Kyung-jin ang isang pagkikita. Hinarap ni Ji-wook ang estudyante at diretsahang tinanong tungkol sa ugnayan nito kay CNA. Inamin ng lalaki na wala siyang seryosong relasyon kay CNA. Alam niyang gusto siya ng dalaga at nagpatangay lang siya sa atensyon. Natuwa raw siya sa biglaang pagbabagong anyo ni CNA, mula sa palaging inaapi, naging sentro ng atensyon. Ikinwento rin niya na sa huli nilang pagkikita, napansin niyang balisa si CNA at tila may nawawala rito, pero hindi niya alam kung ano yun. Pagbalik sa opisina, agad na pinasilap ni Ji-wook ang CCTV footage sa malapit sa photo booth. Doon niya malinaw na nakita si Hayang na kinukuha ang bag ni CNA. Pinanood din niya ang isa pang recording kung saan kitang-kita si Hayang na suot na ang parehong salamin na matagal nang ginagamit ni CNA. Sinundan niya ang galaw ni Hayang hanggang sa tuluyang mawala ito sa isang madilim na eskinita. Doon nagtapos ang bakas. Samantala, si Mr. Kim ay kasalukuyang kumakain ng hapunan kasama ang kanyang kapatid na babae at ang asawa nitong si Byung-chul. Ngayong naiintindihan na niya ang kahulugan ng mga S-line, nakita niyang may pulang mga linya na konektado kay Byung-chul patungo sa iba pang tao. Dito niya napagtantong niloloko nito ang kanyang kapatid. Matapos ang ilang segundong katahimikan sa hapagkainan, bigla na lang binanggit ni Byung-chul ang tungkol sa kanseladong kasal ni Mr. Kim. Kahit pinipigilan siya ng kanyang asawa, nagpumilit pa rin si Byung-chul na pag-usapan ito. Pilit na pinanatili ni Mr. Kim ang kanyang paggalang, kahit sensitibo ang usapan. Sa huli, inamin niyang natuklasan niya ang pagtataksil ng kanyang kasintahan bago pa man sila ikasal. Lubos itong ikinagulat ng dalawa, lalo na ng kapatid niyang babae. Pagkatapos ng hapunan, sabay na lumabas sina Mr. Kim at Byung-chul. Sumakay sila ng elevator, at habang dumaraan sa ika-4 na palapag, nakita ni Mr. Kim ang pulang S-line sa ulo ni Byung-chul na nakakabit sa isang tao sa palapag na yun. Hindi siya nagsalita, pinili niyang magmasid na lang. Pagkalabas ng gusali, sabay silang naupo sa labas para manigarilyo. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, pabirong nabanggit ni Byung-chul na dapat ay mas madalas siyang makipag-ugnayan sa kanyang asawa. Pagbalik nila sa loob, habang nasa elevator, napansin ni Mr. Kim na aksidenteng napandot ni Byung-chul ang maling palapag. Iyon ay ang ika-4 na palapag, ang parehong palapag kung saan nakita niya ang koneksyon nito. Dahil sa matinding kuryosidad, palihim na pinindot muli ni Mr. Kim ang parehong palapag habang hindi nakatingin si Byung-chul. Pero pagdating nila sa ika-4 na palapag, agad siyang pinigilan ni Byung-chul at mariing sinabing hindi sila titigil doon.
Samantala, si Ji-wook ay nakaranas ng matinding pangungutya mula sa kanyang nakakataas nang malaman nitong iniimbestigahan niya ang insidente ng kanyang pamangkin. Mariin siyang pinagsabihang tigilan na ito at hayaang lumipas na lang para mapanatiling malinis ang reputasyon ng paaralan. Pero hindi pumayag si Ji-wook. Buo ang kanyang loob na hanapin ang hustisya para sa pamangkin. Gayunpaman, hanggang ngayon ay wala pa rin siyang natuklasang matibay na ebidensya. Hindi pa rin niya mabuksan ang cellphone ni CNA upang makita ang posibleng mga bakas. Kinabukasan, nakakita si Mr. Kim ng isang maling delivery sa harap ng apartment ng kanyang kapatid. Nakapangalan ito sa isang unit sa ika-4 na palapag. Nagpasya siyang isauli ito sa tamang may-ari, at syempre, upang alamin kung sino nga ba talaga ang karelasyon ni Byung-chul. Nakarating siya sa tapat ng pintuan, pero sa huling sandali, natigilan siya. Kinabahan, uulong na sana siya, pero bago siya tuluyang lumisan, palihim niyang sinilip ang mga sulat na nakapangalan sa unit na yun. Doon niya natuklasan ang pangalan ng babae, Cherin. Makalipas ang ilang araw, matapos nilang gunitain ng kanilang ina, muling tinanong ni Mr. Kim ang kapatid tungkol kay Byung-chul na hindi dumalo sa seremonya. Paliwanag ng kanyang kapatid, nasa trabaho raw ito at babalik lang makalipas ang ilang araw. Sa sagot na yun, lalong tumibay ang hinala ni Mr. Kim na si Byung-chul ay may ibang babae. Sa kabila ng lahat, tila hindi masyadong alintana ng kapatid ni Mr. Kim ang pagkawala ni Byung-chul sa seremonya. Sa halip, binuksan niya muli ang usapan tungkol sa kanseladong kasal ng kapatid. Akala niya, kaya hindi natuloy ang kasal ay dahil sa wala silang magulang at hindi sinang-ayunan ng pamilya ng babae ang relasyon. Agad itong itinanggi ni Mr. Kim at nilinaw na ang tunay na dahilan ay ang pagtataksil ng kasintahan. Aminado siyang mahal pa rin niya ito, pero masyado siyang nasaktan sa ginawa nito. Sa pag-uusap nila, lumitaw na ang kanilang sariling ama ay minsan na ring nagtaksil sa kanilang ina. Kaya nang maranasan niya ito mismo sa kanyang relasyon, muling bumalik ang kirot ng nakaraan. Para bang nauulit ang siklo ng pagkakanulo. Samantala, kumalat na rin sa buong paaralan ang litrato ni Ha-young at Mr. Sung-jin na nagpapakita ng bawal nilang relasyon. Tumama ito gaya ng kidlat, gulat at pagkabigla ang bamalat sa buong estudyante-teacher. Walang sino man ang hindi natulala sa revelasyon. Kalaunan, natagpuan na rin si Mr. Sung-jin. Ngunit huli na ang lahat, wala na siyang buhay. Natagpuan siya sa loob ng kanyang sasakyan. Lahat ng palatandaan ay nagsasabing tinangka niyang magpakamatay. Sa pinangyarihan ng insidente, natagpuan ng investigador na si Ji-wook ang isang sulat, ang huling habili ni Mr. Sung-jin. Ayon sa pagsusuri, 3 araw na pala siyang patay bago pa natagpuan. Ngunit hindi lubusang naniniwala si Ji-wook na ito ay simpleng pagpapatiwakal lamang. Para sa kanya, hindi ka panipaniwala na isang bangkay ay mananatiling hindi napapansin sa isang bukas na lugar ng ganoon katagal. Hindi pa rin siya sumusuko sa kaso ng kanyang pamangkin. Muli siyang nagtungo sa paaralan upang hanapin si Hyun-hop, ang tanging estudyanteng alam niyang tunay na malapit kay CNA. Tinanong niya ito kung alam ba niya ang dahilan kung bakit bumalik si CNA sa paaralan nung gabing yun. Pero sa halip na sumagot, tinanong ni Hyun-hop kung nakita na ba ang salamin ni CNA. Sa pagkarinig ng salitang, salamin, tila may naalala si Ji-wook. Agad siyang nagtanong kung ano ang alam ni Hyun-hop tungkol dito. Ngunit tumanggi muna si Hyun-hop na magsalita. Hindi siya magsasabi ng anuman hanggat hindi pa niya natatagpuan ang salamin. Sa kabilang banda, nakita ni Mr. Kim si Byung-chul habang naglalakad sa kalsada. Dahil sa kanyang matinding hinala, agad siyang sumakay ng taxi at sinundan nito. Humantong siya sa isang mamahaling hotel. Mula roon, mismong nakita ng kanyang mga mata ang katotohanan, kasama ni Byung-chul si Cherin, ang babaeng matagal na niyang pinaghihinalaan. Pinanood niya si Byung-chul habang binibigyan ng mamahaling kwintas si Cherin. Matapos nito, malambing na isinabit ni Byung-chul ang kwintas sa leeg ng babae. Hindi na kinaya ni Mr. Kim ang kanyang nakikita, kaya tinawagan niya si Byung-chul at tinanong kung nasaan ito. Ngunit sinagot siya ng isang tahasang kasinungalingan. Hindi pa siya humarap sa lalaki. Sa halip, pinili niyang alamin muna kung anong kwarto ang tinutuluyan ng dalawa. Pagkapasok ng magkasintahan sa kanilang kwarto, saka lang tuluyang hinarap ni Mr. Kim si Byung-chul. Sa malamig na tono, sinabi niyang isisiwalat niya ang lahat sa kanyang kapatid kung hindi nito tatapusin ang relasyon kay Cherin. Nagmakaawa si Byung-chul na huwag munang ailahad ang katotohanan. Hiling niya ay tapusin muna ang mga bagay na sinimulan niya, bago siya tuluyang ilantad. Kinabukasan, handa nang lumipad si Mr. Kim papuntang Canada. Bumisita muna siya sa kanyang kapatid upang magpaalam. Bago siya umalis, tinanong niya kung tumawag ba si Byung-chul. Laking gulat niya nang malamang hindi pa ito tumatawag. Ibig sabihin, nananatiling lihim ang nangyari kagabi. Pagdating sa paaralan, habang nililigpit ang kanyang mesa, walang magawa si Mr. Kim kaya't binuksan niya ang social media account ni Cherin. Doon, nakita niya ang isang nakakagulat na post. Inanunsyo ni Cherin na siya ay buntis na. Dito tuluyang gumuho ang mundo ni Mr. Kim. Agad na bumalik si Mr. Kim sa apartment ng kanyang kapatid, buo ang loob na harapin si Byung-chul.
Ngunit pagdating niya roon, isang kaguluhan ang kanyang nadatnan. Sa labas ng gusali, galit na galit ang kanyang kapatid habang pilit binabangga gamit ang kotse ang sasakyan ni Cherin. Ilang saglit pa, dumating si Byung-chul. Sa halip na damayan ng kanyang asawa, laking gulat ni Mr. Kim nang makita nitong niyakap pa ni Byung-chul si Cherin mismo sa harap nila. Sa sobrang galit, tuluyan ang napuno si Mr. Kim. Sinugod niya si Byung-chul at walang patumanggang binugbog ito habang paulit-ulit na humihingi ng paliwanag. Ngunit bigla na lamang siyang pinigilan ng kanyang kapatid. At doon ibinagsak ng babae ang isang revelasyong tuluyang nagpaguho sa mundo ni Mr. Kim, si Cherin ang tunay na asawa ni Byung-chul. Hindi kailanman naging biyena ni Mr. Kim si Byung-chul. Sa halip, ang mas masakit pa, ang sariling kapatid niya ang tunay na kabit. Halos hindi makapaniwala si Mr. Kim sa kanyang narinig. Samantala, may bagong ebidensya ang napansin ni Ji-wook tungkol sa kaso ng kanyang pamangkin. Muli niyang kinausap si Hyun-hap at tinanong kung ano talaga ang koneksyon ng salamin sa mga kakatwang linyang kanyang nalaman. Sa puntong yun, napagtanto ni Hyun-hap na alam na ni Ji-wook ang tungkol sa sekreto. Kaya't sa wakas, inamin na niya ang lahat. Ipinaliwanag niya na ang pulang S-line na lumilitaw sa ulo ng mga tao kapag ginamit ang espesyal na salamin ay sumisimbolo ng koneksyon sa pagitan ng mga taong nagkaroon ng pisikal na relasyon. Ibinunyag din niya na siya mismo ay ipinanganak na may kakayahang makita ang mga linyang yun, kahit walang suot na salamin. Hindi agad makapaniwala si Ji-wook sa narinig, ngunit sa dami ng kakaibang kaso na lumalabas at kaina-hinalang mga pattern, alam niyang hindi na ito maaaring balewalain. Kinabukasan sa paaralan, ipinatawag ng Dean si Mei Sung, isang staff na palaging may suot na salamin, dahil sa pagkakamali sa kanyang report. Mahigpit siyang sinabihan na ulitin ito ng tama. Habang kaharap ang Dean, napansin ni Mei Sung ang hindi pangkaraniwang bagay, nakita rin niya ang mga pulang S-line sa paligid. Subalit, wala siyang nakitang linya sa ulo ng mismong Dean. Pagbalik niya sa kanyang mesa, nagsimula siyang maglaro ng stapler sa isang kakaibang paraan. Isang tahimik ngunit malinaw na senyales na nauunawaan niya ang malalim na kahulugan ng kanyang nasaksihan. Sa oras ng pananghalian, tinanong siya ng isang kasamahan kung ano ang personal niyang pangarap. Buong pagmamalaki niyang sinabi na gusto niyang maging isang artista, at minsan na raw siyang na-scout ng isang talent seeker. Nagulat ang Dean na kasabay nilang kumakain sa mesa, at nagpahayag ito ng paghanga sa revelasyon. Habang nagkakainan, dumaan naman sa tabi ng kanilang mesa ang teacher sa musika, si Mr. Park. Agad na napako ang tingin ni Mei Sung sa kanya. Kitang-kita sa kanyang kilos at tingin ng labis na paghanga niya kay Mr. Park. Maya-maya pa, isang misteryosang babae ang nakita sa kalye. Nakasuot siya ng pulang damit at may matingkad na pink na buhok. Tumigil siya sa harap ng isang hotel sa tabi ng daan, isang tagpong tila nagpapahiwatig ng bagong panganib o revelasyon. Samantala, abala sina Ji-wook at Dong-sik sa kaso ni Sun-a, maingat nilang pinagtutugma-tugma ang mga detalye upang matukoy kung sino talaga ang nagtulak kay Sun-a mula sa rooftop. Sa simula, si Mr. Sung-jin ang kanilang pangunahing pinaghihinalaan. Ngunit habang lumalalim ang investigasyon, walang sapat na ebidensya na makapagpapatunay ng kanyang kasalanan. Bukod pa rito, idineklarang nawawala si Mr. Sung-jin sa mismong araw ng insidente. Ayon sa pahayag ng kanyang pamilya, mayroon siyang matinding takot sa matataas na lugar. Dahil dito, naging matibay na alibay ito para mailagay siya sa listahan ng mga hindi posibleng salarin. Dahil dito, maingat na ikinwento ni Ji-wook kay Dong-sik ang tungkol sa kakaibang salamin na isinusuot ni Sun-a nitong mga nakaraang araw. Napansin nilang tila nagbago ang ugali ni Sun-a simula nang magsuot siya ng salamin. Bahagyang nag-alinlangan si Ji-wook, pero tuluyan na rin niyang binanggit ang tungkol sa fenomeno ng S-line. Gaya ng inaasahan, hindi ito pinaniwalaan ni Dong-sik. Ilang saglit pa, pumasok ang kanilang nakatataas na opisyal, kaya't mabilis silang umakto na parang wala lang at tinago ang tunay na nilalaman ng kanilang investigasyon. Sa ibang bahagi naman ng istorya, nagtatrabaho na si Hyun-hap bilang receptionist sa isang hotel malapit sa kanilang bahay. Isang araw, dumalaw sina Kyung-jin at Jun-shun sa kanya. Halos magdulot sila ng kaguluhan sa lobby, kaya't agad silang pinapasok ni Hyun-hap sa maliit niyang opisina, kung saan siksikan silang parang sardines. Sa loob ng makipot na silid, sinamantala ni Kyung-jin ang pagkakataon para ailapit si Hyun-hap kay Jun-shun. Tila nakuha na niya ang signal na may gusto si Jun-shun kay Hyun-hap. Maya-maya, dumating ang isang babaeng may matingkad na pink na buhok at nakasuot ng pulang damit. Lumapit ito sa front desk at humingi ng susi para sa kwarto bilang 206. Dahil sa likas niyang pagkausyosa, sumilip si Kyung-jin para makita ang mukha ng babae. Nang makita ito, sinabi niyang pamilyar ang itsura nito. Pumasok na ang pink-haired na babae sa kanyang silid, humiga sa kama, at nagsimula ng monologo. Inamin niyang marami na siyang nakatalik na lalaki, pero may isa raw na hindi niya maalis sa isipan. Kinahapunan, habang nagpapahinga sina Hyun-hap at ang kanyang mga kaibigan sa rooftop, napansin nilang may babaeng naglalakad sa ibaba, ang parehong pink-haired na babae. Sa wakas, naalala ni Kyung-jin kung sino ito. Sigurado siyang siya si Mei Sung.
Si Junshan ay may kaunting pagdududa dahil malaki ang pinagbago ng itsura nito kapag wala sa paaralan, pero nanindigan si Kyungjin. At napatunayang tama siya. Pagkaalis mula sa hotel, umuwi ang babae sa isang maliit na apartment. At doon ibinunyag ang totoo, ang pink na buhok ay isang wig lamang. Si Maesung nga ito, na tila may ikinukubling doble buhay. Samantala, abala si Jiwook sa kanyang opisina habang muling sinusuri ang mga bagong kaso na tila konektado sa misteryosong S-line. Muli siyang nagtungo sa ospital upang makipagkita kay Hyun-hap. Tinanong niya kung may nakikita pa rin ba siyang S-line sa ulo ni Sun-a at kung kanino ito nakakabit. Kinumpirma ni Hyun-hap na mayroon ng isang pulang linya, ngunit hindi niya alam kung kanino ito konektado. Tinanong ni Jiwook kung maaaring konektado ito sa lalaking nililigawan ni Sun-a, ngunit sagot ni Hyun-hap, hindi ito ang koneksyon. Kinagabihan, nanunood ng balita si Hyun-hap. Isang kaso ng pagpatay ang iniulat, at ang sospek ay may suot ding salamin. Agad siyang kinabahan. Naalala niya bigla ang sinabi ni Jiwook, posible nga bang hindi lang iisa ang pares ng mahiwagang salamin? Kinabukasan sa paaralan, habang naglalakad sa pasilyo si Maesung, nakarinig siya ng musika na nagmumula sa silid ng music class. Pumasok si Maesung sa music classroom at nakita si Mr. Park na nag-iisa, tahimik na nakikinig sa mga himig. Nagkaroon sila ng maikling usapan kung saan nahulaan ni Mr. Park na may pangarap si Maesung na maging aktres. Pinuri niya ito dahil sa husay ng pagpapahayag ng damdamin ni Maesung. Kitang-kita ang tuwa ni Maesung, lalo na't galing ito sa lalaking gusto niya. Ngunit napansin niya ang isang pulang linya sa ulo ni Mr. Park, at naisip niya kung maaari itong maging koneksyon nila. Pagkatapos ng klase, nilapitan ni Junshan si Hyun-hap. Ipinaliwanag ni Junshan na may ibang lakad si Kyungjin kaya nauna na itong umalis. Ginamit ni Junshan ang pagkakataon para mas mapalapit kay Hyun-hap at inimbitahan siyang sumama sa kanya. Bilang mabuting kaibigan, pumayag si Hyun-hap. Napansin ni Junshan na gusto ni Hyun-hap ang tahimik na lugar kaya dinala niya ito sa swimming pool ng paaralan. Tinanong niya kung marunong ba itong lumangoy, at sinabi ni Hyun-hap na hindi. Ngunit sa gulat ni Junshan, bigla itong lumukso sa pool at nanatiling nasa ilalim ng tubig. Bagamat hindi ito makahinga, nanatili si Hyun-hap na kalmado, na labis na ikinabahala ni Junshan. Agad siyang lumangoy para hilahin si Hyun-hap pataas. Nang makalabas sa tubig, natawa ito. Inialok ni Junshan ang kanyang sweater kay Hyun-hap, na hindi inaasahan ay nagpasimula ng damdamin ng pag-ibig sa puso ni Hyun-hap. Pagkatuyo nila at matapos kumain ng instant noodles, inamin ni Hyun-hap kay Junshan na gusto niya ang pakiramdam sa ilalim ng tubig dahil doon siya nakakaramdam ng ganap na kapanatagan. Dito niya ibinahagi ang isang malaking lihim, nakikita niya ang mga pulang linya sa ulo ng mga tao. Bagamat kakaiba, pinili ni Junshan na paniwalaan siya. Ang maikling sandaling yun ay naglapit ng husto sa kanilang dalawa. Samantala, nakabalik na sa opisina si Jiwook nang batiin siya ng isang babae. Tila may biro si Dong-sik, na kilala bilang player, at tinanong kung may nililigawan si Jiwook. Inamin ni Jiwook na may isang tao siyang iniisip. Pumasok sa isip niya ang mukha ni Kyungjin, ngunit pinili niyang itago ito mula kay Dong-sik. Kinabukasan, bumalik si Maesung sa hotel kung saan nagtatrabaho si Hyun-hap. Muli, parang routine na, humingi siya ng susi para sa kwarto bilang 206. Nang nagseserbisyo si Hyun-hap sa kwarto, naaga niya ang pagdinig sa paulit-ulit na monologo ni Maesung, ngunit ngayon iba-iba ang tono at ekspresyon, tila nagpa-practice. Ngunit may bagong detalye si Maesung, ang pangarap niyang maging aktres, ang pagkakatuklas niya sa hotel na yun, ang bagong kakayahan niyang makita ang mga S-line matapos matagpuan ng isang pares ng salamin, at ang nakakagulat, pagiging saksi sa mga pinagkakaabalahan ng isang bisita sa katabing kwarto sa pamamagitan ng butas sa dingding. Maya-maya, narinig ni Maesung ang kakaibang tunog ng pag-unlock ng pinto sa katabing kwarto. Dahil sa kuryosidad, sumilip siya sa butas sa dingding. Lubos na nabigla si Maesung nang makita niyang si Mr. Park pala ang tao sa katabing kwarto. Hindi nagtagal, pumasok ang isang babae, at mula sa S-line na nag-uugnay sa kanilang mga ulo, lumabas na siya ang kasintahan ni Mr. Park. Nagsimula silang magpakasawa sa kanilang relasyon, habang si Maesung, halatang nagsuselos, ay tahimik na nakikinig, batid na ang lalaking kanyang kinahuhumalingan ay may ibang babae. Pagkatapos ng kanilang pagtatagpo, agad umalis ang babae, ngunit nangakong babalik kinabukasan. Kinabukasan, muling bumalik ang babae at sa pagdating niya, nilapitan siya ni Maesung mula sa likuran, hinayla sa kanyang kwarto, nilagay sa tali at ginawang pipi. Kinuha ni Maesung ang mga damit ng babae at ipinanggap ang sarili bilang siya, pagkatapos ay pumunta siya sa kwarto kung saan naghihintay si Mr. Park. Lubos na nagulat si Mr. Park nang makita si Maesung na pumapasok sa kanyang kwarto, lalo na nang magpakita ito ng kakaibang pagkabaliw at ulitin ang nakatutuwang monologo na kanyang ginagawa. Matapat kay kanyang kasintahan, tinanggihan siya ni Mr. Park at tinawag siyang baliw, saka papalabas na ng pinto. Ngunit biglang hinagis ni Maesung ang stapler na hawak niya, tumama kay Mr. Park at napigil ito.
Nang maramdaman nito ang pagkahina, nahulog siya sa sahig, paralisado. Hinayla ni Mi-sung si Mr. Park sa kama at hinimad ng marahas habang ito ay walang malay. Sa kalunos-lunos, lumabas ang dugo mula sa ulo ng lalaki at bamasa ang unan. Sa halip na tumulong, nagpakita si Mi-sung ng maniakong galaw, paulit-ulit na ginagalaw ang katawan ni Mr. Park. Sandaling bumalik sa malay si Mr. Park ngunit hindi siya makagalaw at hindi nakalaban. Bigla na lamang nawala ang ilaw sa kanyang mga mata, nawala ang pulang linya sa ulo niya, at lumisan ang kanyang kaluluwa mula sa katawan. Nang makita ang pagkamatay ng lalaking kanyang minahal, lubos na naduraj ang puso ni Mi-sung. Umatras siya papunta sa bathtub at gamit ang stapler na ginamit niya sa pag-atake, paulit-ulit na tinataga ang sarili habang inuulit ang kanyang nakakabahalang monologo. Samantala, nagserbisyo si Hyun-hap sa hotel nang mapansin niyang lumabas ang babaeng kasama ni Mr. Park mula sa kwarto ni Mi-sung, nakatali ang mga kamay at paa at may panggapos sa bibig. Maingat na tiningnan ni Hyun-hap ang kwarto 205 at doon niya natagpuan ang patay na katawan ni Mr. Park sa kama. Dumating si Ji-wook sa lugar ng krimen para magsiyasat. Natagpuan nila ang patay na katawan ni Mi-sung sa bathtub, nababad sa sariling dugo at puno ng mga staple. Tinanong niya kung may nakita bang pares ng salamin, ngunit sinabi ni Dong-sek na wala silang makita. Pinuntahan ni Ji-wook si Hyun-hap upang kunin ang kanyang testimonya. Ipinaliwanag ni Hyun-hap na may isang S-line si Mi-sung, ngunit hindi ito konektado kay Mr. Park. Ibinunyag niya na kakaiba ang itsura at kilos ni Mi-sung sa paaralan kumpara sa hotel. Sa paaralan, palagi siyang may suot na salamin, ngunit sa hotel, hindi niya ito isinusuot hanggang sa siya ay matagpuan na patay. Nagbabala si Hyun-hap na delikado ang mga salamin na yun, dahil pinaparamdam nito sa nagsusuot na espesyal at makapangyarihan siya. Hindi makalimutan ni Ji-wook ang sinabi ni Hyun-hap at lalo itong nagduda. Sa muling pag-imbestiga sa crime scene, pinili ni Ji-wook na palabasin ng tubig sa bathtub. Sa maduming tubig, nakita niya ang salamin na pinag-usapan ni Hyun-hap. Kinuha niya ito at, sa sobrang kuryosidad, isinuksok sa kanyang mukha. Doon nagbago ang lahat, nakita niya ang mga pulang linya na inilalarawan ni Hyun-hap. At nagulat siya nang makita ang daan-daang linya na nagmumula mismo sa kanyang ulo. Sa susunod nating upload, ipagpapatuloy natin ang kwento ng viral K-drama series na pinamagatang S-Line. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa Nilagang Mani. Hanggang sa muli. Kung nagustuhan mo ang aral sa istorya na to, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating uploads.